Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi rito ay Supreme Court of India's YouTube channel hack to promote XRP. Ayan. Yung YouTube channel daw ng Supreme Court ng bansang India ay nagawang i-hack ng mga hackers at ang kanilang ginawa ay para lamang i-promote itong si XRP. Kaya mukhang may connection nga ba yung mga hackers na ito kay XRP kung bakit ganito yung kanilang ginawa para lamang i-hack ang isang YouTube channel ng Supreme Court para lamang gamitin ito sa pag-promote. Kaya ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Kaya yan po ang official YouTube channel ng India. Yan, ng kanilang Supreme Court ng India ay nahack po ng mga scammers at ginamit po nila ito sa pag-promote ng fraudulent XRP cryptocurrency scheme. Ayan, yung mga hindi po pala yung legit na XRP ang kanilang pinopromote, yung peke na mga XRP. Kaya ang incident na ito ay nagpapakita po ng lumalaking trend ng cyber criminals na targetin ang mga high-profile accounts para gamitin ang kanilang reach at credibility para sa kanilang financial gain. Kaya yan noong September 2024, ang YouTube channel ng Supreme Court ng India kung saan ay meron po silang higit 217,000 na bilang ng mga subscribers ay na-hijack po ng mga scammers. Ang hackers ay ni-rebrand po nila ang channel para magmukhang Ripple theme account at ginamit ito para mag-broadcast ng fake live stream kung saan ay kanila pong feature ang Ripple Labs na CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ang live stream na ito ay nag-encourage sa mga viewers na mag-invest sa scam kung saan ay nagpa-promise po sila ng mga unrealistic na returns. Ang pangalan ng channel, URL at lahat ng previous videos ay binago o dinilit para magmukhang legitimate ang scam. Kaya ang fraudulent live stream ay nadisenyo po ito para magmukhang official announcement mula po sa Ripple Labs, ang company po sa likod ng XRP cryptocurrency. Ito ay nag-feature ng pre-recorded video ni Ginoong Brad Garlinghouse kung saan ay dinidiscuss po niya si XRP at ang potential nito na manipulated para isama ang fake investment opportunities. Ang viewers ay directed po sa mga phishing links na nag-urge sa kanila na i-connect ang kanilang cryptocurrency wallets. Kapag na-approve or inapprove ng users ang request, ang hackers ay nagkakaroon po ng complete access sa wallet at maaaring mag-withdraw ng funds nang hindi po kinakailangan ng kahit anumang authentication. Kaya yan, ang Supreme Court po ng India ay mabilis na nakuha ulit ang control ng channel. Pero hindi bago nagkaroon ng significant damage. Ang channel po ay nawalan ng maraming mga subscriber base at ang YouTube ay kinailangang temporary na i-delete ang compromised channel para maiwasan ang mga damage. Ang incident na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng robust cybersecurity measures lalo na para sa mga high-profile accounts na maaaring maging lucrative targets para sa mga scammers. Ang hacking incident na ito ay bahagi ng mas malaking trend kung saan ang cyber criminals ay tinatarget po nila ang mga prominent YouTube accounts para mag-promote ng kanilang mga cryptocurrency scams. Sa mga nakarang taon, ilang high-profile accounts kasama na ang mga celebrities at large organization ay na-compromise sa katulad na paraan. Ang mga scams na ito ay madalas na involve ang mga fake live streams, phishing links na na-design para magnakaw ng cryptocurrency mula sa mga unsuspecting victims. Kaya ayan, ang preventive measures ay para maiwasan ang ganitong incidents ay napakalaga para sa mga organizations na sila po ay mag-implement ng strong security measures. Kasama dito ang paggamit po ng two-factor authentication or 2FA, regular na pag-update ng password at pag-monitor ng account activity para sa anumang suspicious behavior. Ang YouTube at iba pang social media platforms ay kailangan ding i-enhance ang kanilang security protocols para ma-detect at maiwasan ang ganitong
mga breaches ng mas epektibong paraan. Kaya ayan, ang hacking ng Supreme Court ng India sa kanilang YouTube channel ay nag-raise po ng ilang legal at ethical issues. Ang cybercrime laws sa India at iba pang bansa ay kailangang maging stringent yan para ma-deter ang ganitong mga activities. Bukod pa dito ay dapat na magkaroon ng international cooperation para matrack at ma-prosecute ang mga cyber criminals na madalas na nag-ooperate yan sa iba't ibang bansa. Kaya yan ang hacking ng Supreme Court ng India India's YouTube channel para mag-promote ng fraudulent XRP scheme ay isang malinaw na paalala ng vulnerabilities sa ating mga digital infrastructure. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa enhanced cybersecurity measures at greater awareness among users tungkol sa risk ng online scams. Habang patuloy na nag-i-evolve ang tactics ng cyber criminals, mahalaga para sa parehong individuals at organizations na manatiling vigilant at proactive sa pag-protect ng kanilang mga digital assets. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-i-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-i-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.